Oras ng ganap na eksakto yung punto alas 7 ng umaga, ating pong pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan ngayong pong araw na ito na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. February Love Quote: the best and the most beautiful things in the world cannot be seen or touched, but are felt in the heart. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang mensahe, matamis na mensahe, ngunit malaman na mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ng tamang balita at tamang impormasyon, dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan na natin ang headlines sa inyo pa nag-iisang Tandem. Tandem! 64% ng mga Pinoy naniniwalang nasa tamang direksyon ng bansa ayon sa survey. Tandem! Refund sa generation charge ng Meralco asahan sa susunod na buwan. Tandem! Pangayan ng Kamara at Senado sa People's Initiative tinapos na. Signature campaign tuloy pa rin. Tandem! Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, Lumobo sa 85. Search and rescue operations itinigil na. Tandem! Ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, gumuho, isa patay, mahigit 50 sugatan. Tandem! Malinang pangkalakalan, 70% ng transaksyon sa pamahalaan online na. Tandem! Naman sa ibang dagat, krisis o kagutuman sa Israel nagbabadya. Tandem! At sa balitang showbiz, lagay ng kalusugan ni Chris Aquino lalo pang lumala. Tandem! At sa balitang pampalakasan, antabayanan ang Real Sports ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali, makalipas ang ikapito ng umaga ngayong pong araw na ito ng Huwebes, Pebrero 15, taon 2024. Sa ngalan pa rin po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po inyong makakasama, Drew Nasino, Senyor Ray Pacheco. Tandem! At sa detalye nga muli ng mga balita, 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang patungo sa tamang direksyon ang bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y batay sa pinakuling survey ng Okta Research, saan lumabas na 64% ng mga Pinoy ang kumbinsidong nasa tamang landas ang bansa base na rin sa mga pulisiya at programa na ipinatupad ng kasalukuyang administrasyon. Mas mataas ito ng 2% mula sa 62% na naitala noong October 2023. Naitala naman ang pinakamataas na bilang, pinakamarami ho ang nagsabi sa Metro Manila, pinakamarami ang nagsabi na sila ay naniniwala na nasa tamang direksyon ng Pilipinas, mga taga Metro Manila, 81%, habang pinakamababa sa Luzon o Balance Luzon na may 57%. Samantala 21% naman ang hindi naniniwalang nasa tamang direksyon ang Pilipinas. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang 14 sa 1,200 respondents. Tandem! Asahan naman ang refund ng mga consumer ng Meralco Manila Electric Railroad and Light Company sa susunod na buwan.
Ito'y matapos na magbigay direktiba ang ERC o Energy Regulatory Commission na ibalik ang parte ng kanilang malaking dagdag singil ngayong buwan dahil hindi pa malinaw ang basihan nito. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Meralco na magre-refund sila sa March billing. Ayon kay spokesperson Meralco Joe Saldarriaga, kahit 5 centimos lamang kada kilowatt hour ang refund, 10 piso naman ang ibabalik sa mga consumer para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 20 pesos naman ang ibabalik sa mga consumer para sa 10 centavos kilowatt per hour ang refund. Tandem! Sa iba pang balita, nagkasundo na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na magtrabaho na lamang at itigil na ang bangayan at girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa kontrobersyal na People's Initiative o PI para sa charter change. Sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangyari ang kasunduan ng dalawang leader. Nagtanungin kung tutuldukan na nga ba ang word war sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at Kamara, sinabi ni Senador Zubiri na depende pa rin ito sa mga kongresista. Dahil dito inaasahan naman magkakaroon ng smooth flow sa bicameral conference committee meetings at sa Commission on Appointment hearings. Iginit pa ng senador na hindi niya mapipigilan, aminado ho siya na hindi niya mapipigilan ang investigasyon ng mataas na kapulungan sa kontrobersyal na People's Initiative Signature Campaign. Tandem! Naglabas ng resibo ang Kamara de Representantes kaugnay sa 26.7 billion pesos na ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program na aprobado ni Senador Amy Marcos at iba pang mga miyembro ng Senado. Sinabi ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. na nilagdaan ni Senador Marcos ang Bicameral Conference Committee reports sa 2024 National Budget para sa AKAP program. Anya bahagi ng 2024 National Budget ang AKAP at ibinigay nila ang basbas dito ng aprubahan ng 5,768 trillion pesos na national budget sa Senado noong Nobyembre 28, 2023. Ang pag-question naman sa 2024 budget ay nangangahulugan ng pag-question din sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprubahan ito. Iginit din ni Gonzales na hindi si Speaker Ferdinand Martin Romualdez o sinumang miyembro ng Kamara ang magbibigay ng ayuda sa mga pamilyang kapos ang kita sa ilalim ng AKAP kundi ang Department of Social Welfare and Development. Kaugnay nito, iminungkay ni Senador Marcos na magsagawa ng hiwalay na pagdinig sa AKAP na misteryosong lumitaw ngayong 2024 lamang. Samantala, ipinagpatuloy ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon sa suhulan ukol sa People's Initiative kung saan lumutang ang 26.7 billion na pondo para sa AKAP na sinasabing bahagi umano ng suhulan para sa charter change. Tandem! Samantala, umabot na sa 85 katao ang patay sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Batay sa datos ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 38 katao ang nawawala pa rin habang aabot sa 32 ang sugatan sa naturang insidente. Kaugnay nito, isa si Chad Lawrence, 17 taong gulang, sa 14 na katao na nasawi o nailibing na sa isang public cemetery malapit sa Mawab, habang 7 iba pang biktima ang hindi pa rin nakikilala at pansamantalang inilibing sa bayan ng Maco. Inanunsyo naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na bubuo sila o magtatayo sila ng tent city sa Purok A2, Tinago, Sitio Tinago, Barangay Elizalde, may-ari ng Diocese ng Tagum bilang pansamantalang matutuluyan bahay ng mga nakaligtas sa landslide. Samantala, itinigil na ng mga otoridad ang search and rescue operations upang bigyang daan naman ang retrieval operation sa naturang lugar. Tandem! Patay ang isang individual matapos bumagsak
ang isang bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Parish sa barangay Tungkong Mangga sa City of San Jose del Monte, Bulacan habang nagsasagawa ito ng banal na misa kasabay ng Ash Wednesday pasado alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Luneta Morales, 80 anyos, na nakatira sa De La Costa 3, Barangay Graceville ng nasabing lungsod, habang sumampa na sa 63 ang bilang ng mga sugatan dahil sa insidente. Tandem! Sa oras na 12 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. Pangulong Marcos nakatakdang pangunahan ang PNP Command Conference sa Campo Crame. Lamin natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Command Conference ngayong araw sa Campo Crame. Ito ang kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Nakatakdang isagawa ang Command Conference sa Multipurpose Center sa Campo Crame na dadaluhan ng lahat ng mga opisyal ng pambansang pulisya. Ayon sa PNP Chief, magiging isang normal na Command Conference lamang ito na inaasahang magbibigay ng ulat ang PNP sa punong ehekutibo ukol sa kalagayan ng peace and order sa buong bansa. Ito ang unang pagkakataon na haharap sa hanin ng PNP sa Campo Crame ang Chief Executive. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Jopel. Samantala, Senado pinagmalaki na hindi nila napapabayaan ang trabaho sa kabila ng bangayan nila ukol sa Chacha. Ang detalye niya ihahatid sa atin ni Celi Ortega. Bueno, Celi? Sa kabila ng bangayan, ipinagmalaki ng Senado na tuloy ang kanilang pagtatrabaho. Ito'y matapos maaprubahan na sa second reading ang panukalang 100 peso minimum wage hike para sa mga manggagawa. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ito ay kanilang Valentine's gift sa lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sinabi ni Zubiri na kung ito'y maging batas, ito ang kauna-unahang pagkakataon simula noong 1989 na ng legislated week. Nagpasalamat si Zubiri sa lahat ng kasamang senador, lalo na kay Senator Jingo Estrada na siya nag-sponsor sa panukala bilang chairman ng Senate Committee on Labor. Si Senate President Zubiri ang principal author ng naturang panukalang batas. Sa Lunes ay kanila itong pagbubotohan para ipasa sa ikatlo at huling pagbasa. Umaasa si Zubiri na aprubahan din ito ng Kamara de Representantes upang tuluyan ang maging ganap na batas at mapakinabangan ng mga manggagawa mula sa pribadong sektor. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, patuloy na o pagpapabuti sa kalagayan ng mga kawani ng pamalaan, tiniyak na ipagpapatuloy ni PBBM. Ang detalye naman mula sa Malacanang, ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga government workers upang mapabuti pa ang kanilang kalagayan. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos pangunahan ang seremonya ng pagkilala para sa mga natatanging kawani ng gobyerno para sa taong 2023. Dito'y nangako nga ang Pangulo na palalakihin pa ang kanilang bilang sa ilalim ng bagong Pilipinas. Dahil ika nga public office sa public trust, sinabi ng Presidente na ang 2023 Outstanding Government Workers ay nagpapakita raw ng larawan ng isang huwarang kawani ng gobyerno na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko, anuman ang kanilang posisyon o sahod nang walang iniisip daw na kapalit. Samantala, kabilang naman sa mga parangal na ibinigay ni PBBM ay ang 2023 Civil Service Commission Pag-asa Award, 2023 Dangal ng Bayan Award, 2023 Presidential Lingkod Bayan Award at ang Presidential Medal of Merit na iginawad naman kay Apo Wangod. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
Lumango naman tayo muli sa Senado. Mas mataas na kabayaran sa mga aresto at nakulong dahil sa biktima ng mistaken identity, isinusulong na. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Seri Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang mas malaking kabayaran o kompensasyon mula sa pamahalaan para sa mga naaresto at nakulong dahil biktima ng mistaken identity. Sa kanyang Senate Bill 2547 na tatawaging Muhammad Said Act, kailangan bayaran ng gobyerno ang mga biktima ng mistaken identity depende sa haba ng kanilang pagkakakulong. Si Muhammad Makaantal Said, 62 taong gulang, ay napagkamalang terorista na si Muhammad Said alias Ama Maasa. Siya inaresto sa NAIA at nakulong simula noong Agosto 2023 at nakalaya lamang nitong February 7, 2024. Sa panukala ni Padilla, aamyandahan ang Republic 7309 upang isama ang mga biktima ng mistaken identity na maghain ng claim ng mas mataas na danyos. Ang mga biktima ng mistaken identity ay dapat bayaran ng 10,000 piso kada buwan na sila ay nakulong. Ito sa Patrol 19, Sel Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang balita, tanggap po tayo ng update sa mga naganap pong mga kasalang bayan kahapon, araw ho ng mga puso. Mula ho sa Pasig City, nandyan si Patrol 30 Jelly Mendez. Libreng naikasal ang 30 magkasintahan sa Pasig City kasabay ng pagdiriwang ng Valentine's Day kahapon. Pinangunahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang seremonya para sa pag-iisang dibdib ng 30 couple. Ito'y isang annual kasalang bayan na alok ng Pasig City Government para sa mga residenteng walang kakayahang gumastos para sa kanilang kasal. Inalayan ng kanta, photo operation at tokens ang mga ikinasal, maging ang mga nakiisa sa libreng kasal. Bukod pa dito ay hindi rin kailangan pang magbayad ng wedding couple para sa kanilang marriage certificate sa City Civil Registry Office dahil sasagutin na rin ito ng Pasig LGUs. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa ring balita, isinusulong ng DOTR o Department of Transportation ang pagkakaroon ng biometrics sa mga paliparan. Ito ayon kay Transportation Secretary for Aviation Undersecretary for Aviation and Airport Sector Robert Lim ay upang mapabilis ang proseso at galaw ng mga pasahero. Ayon kay Yusek Lim, gagamitin ang biometrics tulad ng facial scanner ng boarding pass at passport upang mapadali ang pagpasok, pag-check-in at boarding ng mga pasahero. Dahil dito pinaplano na ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Davao International Airport Authority ang pagpapatupad ng pilot operation ng nasabing proyekto. Tandem! Nilinaw naman ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na libre ang pagpaparehistro sa Electoral Travel Declaration System o e-Travel. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang mga pasahero daw sa mga paliparan na nagsasabing sila ay nakarehistro sa e-Travel at nagbayad ng aabot sa hanggang 5,000 piso. Dahil dito, hinikayat ni Commissioner Tansinco ang publiko na mag-ingat sa mga mapanlinlang na website at agad na magsumbong sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center sakaling makainkwentro ng ganitong uri ng panloloko. Una nang inilunsad ang e-travel noong December 2023 upang mapadali ang proseso ng pagpasok ng mga turista at balikbayan sa bansa. Tandem! Samantala, nais ni Finance Secretary Ralph Recto na panatilihin ang pagpapatupad ng libreng edukasyon sa kolehiyo. Kaugnay nito, hindi kinatigan ni Secretary Recto ang mga panukalang magtakda ng kwalifikasyon sa Universal Quality Tertiary Education Act. Taliwas ito sa paniwala ni dating Finance Secretary Ben Jokno na hindi mabisa ang UAQTE.
Para kay Secretary Recto na may akda ng nabanggit na batas, dapat patuloy na mag-invest o mamuhu pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Tandem! Kasalukuyan namang biniberipika ng Department of Education ang ulat na nahack umano ang isa sa regional office nito at maaaring nakompromiso ang impormasyon ng mga guro at estudyante. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa, sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon ng insidente, ngunit tiniyak na agad magbibigay ng impormasyon oras na makuha ito sa DepEd Regional Division Information Officers o officers. Nakipag-ugnayan na rin anya ang kagawaran sa Department of Information and Communications Technology hinggil sa naturang usapin. Samantala, hindi pa tinutukoy ng DepEd ang sangkot na regional office. Tandem! Tiniyak naman ng Council for the Welfare of Children o CWC na nagpapatuloy ang mga pagsisikap ng ahensya upang masugpo ang mga pang-aabuso sa mga kabataan online man o offline. Sabay na rin ito ng pagdiriwang ng 28th National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation alinsunod sa Presidential Proclamation No. 417, Series of 2018. Ayon kay Elino Bardillon, ang head ng CWC Public Affairs and Information, kabilang sa mga hakbang ng ahensya isang forum na layuning magbigay kamalayan sa mga kabataan at mga magulang kung paano makaiiwas sa anumang banta ng pang-aabuso. Itong ginagawa po namin ngayon, yung Dialogue Forum, Creating a Community of Hope. Hope is health, opportunity to protect and emancipate, to address OSAIC and CSAM. So pagpapalagana po ito ng informasyon para sa ating mga tagapakinig, kasama po ating mga magulang, mga guardians, at lalong mga bata na protektahan din ang kanilang sarili laban dito sa mga kaso ng mga OSAIC at CSAM. Bukod sa mga aktibidad ng CWC, sinabi rin ni Bardillon na palaging bukas ang Makabata Hotline sa numerong 1383 para sa lahat ng katanungan at paglilinaw. Sa hanay po ng CWC, marami din po kami mga advocacy activities to address this online and offline abuse and exploitation of children. Meron po kami sa ngayon yung Makabata Helpline 13, kung saan lahat ng concerns on children, yung mga issues po ng pang-aabuso, both online and offline, yung mga kaso po ng gender-based violence, pwede pong itawag dito, sa Makabata Helpline 1383. Tapos may mga social worker po kaming tutugon o magpapayo kung anong mga hakbang ang dapat gawin. Yan po tinig ni Elino Bardillon, head ng CWC Public Affairs and Information sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem! Nagdeklara naman ang Department of Justice o DOJ ng all-out sa mga individual na nangaabuso sa mga bata at kabataan. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang deklarasyon kahapon sa pagdiriwang ng Safer Internet Day Philippines. So online yan. Online. Okay, binigyan din ng kalihim na lagi nilang isa sa alang-alang ang kaligtasan ng mga bata hanggang sa cyberspace. Nabatid na ginugunita ang Safer Internet Day for Children Philippines tuwing ikalawang Martes ng Pebrero sa ilalim ng Proclamation 417, binabahagi ng pagsisikap ng bansa na tugunan ang pangangailangan ng mga bata laban sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso at pansasamantala sa online world. Samantala, pinuri naman ni Secretary Remulla ang National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or ang tinatawag na Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o NCCC o SAC CSAM matapos pangunahan ang nasabing selebrasyon sa pakikipagtulungan ng Plan International Philippines at suporta ng UNICEF Philippines. Tandem! Speaking of online, speaking of internet, good news ho para sa mga Globe user. Ito'y dahil nag-activate ang Globe ng isang segment na Philippine Domestic Submarine Cable Network mula Luzon hanggang Mindanao upang mas maraming consumer, mga customer ang maserbisyohan. Kabilang sa mga lugar na binuksan ng PDSCN Express route ay ang Lucena City, Quezon, Boac, Marinduque, Calatrava,
Tablas Island sa Romblon, Roa City, Capiz, Placer Masbate, Polompon, Leyte, Mactan, Cebu, Talisay City, Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Ayon kay Joel Agustin, Globe SVP at Head ng Network Planning and Engineering, layunin nito na mas maasahan at mas mabigang maging matatag ang network lalo na tuwing may sakuna at kalamidad. Idinagdag pa ni Agustin na natapos na ng kumpanya ang 70% ng mga cable landing station sa buong kapuluan sa ilalim ng $150 million subsea cable project. Tandem! Magbabalik po muli ang Tandem makalipas lamang ang ilang mga paalala mula sa ating mga tagapagtangkilik. Oras, 27 sandali makalipas ang ikapito. Magbabalik po ang Tandem. Ngayon pa rin po araw na ito ng OFS. Kanina po ay binabanggit natin sa balita yung hirit po ni DA Undersecretary Roger Navarro na palitan na lamang daw ng bigas sa halip na cash. Yung cash ata. Cash ba gusto nila kaysa bigas? Bigas na. Bigas na lang daw sa halip na cash. Ano dati cash ang binibigay, di ba? Oo, sa halip daw na cash, bigas na lang sa mga 4-piece beneficiary. Ano nga ho ba ang tugon dito ng DSWD? At para ho magbigay linaw, magbigay ho ng mga karagdagan po ng detalye, opinion, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga po, Asek Romel. Welcome po muli sa DWIZ at LU23 Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco. Asek. Yes, good morning po Sir Ray at good morning po Sir Drew at sa ating mga kababayan mula sa ating kalihim Secretary Rex Gatchalian. Good morning din po sa inyo lahat. Opo, Asek, nakarating na ho marahil kay Secretary Gatchalian ito pong panukala ng DA na palitan ng bigas sa halip na cash ang ipinamamahagi po sa mga 4-piece beneficiaries. Ano hong take dito ng DSWD, particular na rin po ni Secretary? Well, sa atin po, for the DSWD as a whole, any programs po or any improvements sa aming mga programs, na magpapadali, sabi nga natin that will improve, yung ating implementation ng ating programa, mag-i-improve po ng convenience ng ating mga beneficiaries, i-welcome po natin. Wala po itong problema sa amin. Lalo na po once it is approved by the National Advisory Council na go-govern po sa ating implementation ng 4-piece program, we will gladly implement ito. But then in this particular rice instead of cash grant, tayo po ay naniniwala na medyo sabihin na natin may logistical nightmare na maaari tayong kaharapin. Ayun. Should we implement po yung ating rice instead po ng ating cash? Kasi tandaan po natin the very reason kung bakit po ito cash, nakukuha po sa cash card dahil malaking porsyento or almost 90%. Yung hindi lang po naka-cash card yung bago, pero saglit lang po yan. Kasi once na nabigyan na ng cash card ng Land Bank, automated na pong dina-download yung ating cash grant doon po sa ating mga beneficiaries. At kung ito po ay actual na bigas, baka po may kaharapin tayong dagdag na trabaho at baka po ito hindi na maging ganun ka-convenient sa ating pong mga beneficiaries. Conforme yan, di ho ba, Asek? Diba? Well, tama po kasi napapansin naman natin, we understand that the logic behind it was clearly stated na po ng ating kasamahan po sa gobyerno, from DA, but then, yun nga lang po, talagang we have to be very honest na maaaring may logistical nightmare tayong kaharapin dito. Marahil kaya siguro may nag-propose na bigas dahil pag ang pera, napupunta sa sabong, napupunta lang sa sugal, bisyo. Pero kaso, hindi naman bigas lang ang kailangan ng isang pamilya. Tama ba, Asek? Well, tama po. Hindi naman bigas lang ang kailangan kasi ng pamilya. Kaya po dapat sila rin kaya natin minarapat na cash yan.
Ang point lang natin, paano lang dapat diyan ang monitoring lang. Ang monitoring ang dapat na-check natin diyan kung ewan ko kung ginagawa na rin ng DSWD. Paano ba yung monitoring nyo dyan? Kasi di ba nagkaroon tayo ng balita na karamihan ng ilang mga tumatanggap na isusugal lang yung pera. Asek? Well, tama po yun. Kasama po sa monitoring yan kasi tandaan po natin, ang ating 4Ps, ay hindi po yan ayuda. Ang technical term po niyan ay conditional cash grant. You have to follow specific conditions for you to be able to maintain your status as a member of the specific program. Nakalagay po dyan, una, napapapasok po ng maayos ang mga bata, at least 85% of the attendance at a given school year. Nakakapagpa-check up po yung buntis na membro ng pamilya o yung mga bata na membro ng pamilya. Bukod po dyan, ay uma-attend ng mga family development seminars kung saan tinuturo po natin yung tama pong pagpapamilya, tama pong paggasta ng kwarta na pinag-ambagan po ng mga taxpayers. Kabilang po dito ang hindi po pagsasangla ng ATM. Kabilang po dito ang hindi paggamit ng conditional cash grant na sa pagsusugal. Pag kayo po ay napatunayan namin 3 beses nagsangla ng inyong ATM, maaari kayong matanggal. Kung ito po ay ginamit nyo pagsusugal, lalong-lalo na po nung medyo init-init yung online na nagtutukaan ho yung manok. Online ayan sabong. po. Tinatawag po natin dyan ay non-compliant at maaari po kayong matanggal sa 4Ps program. So wag na pong ikasasama ng loob ng ating mga beneficiaries, pero pag kayo po ay non-compliant, kayo po tatanggalin namin. Ang inyo pong mababakanting pwesto ay ibibigay namin sa daang-daang libong mga kababayan nating naghihintay na mapapilang din sa 4Ps program. Asek, may na-encounter na ba tayo dyan? Kasi kontrolado minsan ng barangay yan paano ba yan? Lalo na kung halimbawa medyo malapit sa barangay dahil kasi yun ang boto niya. Yung boto importante niya sa kanya, di ba? Paano yan? Yes, yun po yung wrong connotation about our 4Ps program, but we want to make it clear that it is only the DSWD, it is only the National Program Management Office of the DSWD who can determine those who are eligible and who are those who will qualify to be members of the 4Ps program. Yung po ang wrong connotation, tinuro lang po ito ng tawag natin makapili. Pili ni ganito, pili ni ganito. Pero yan po ay walang katotohanan. Based on our program implementation po ng 4Ps as stipulated dun sa ito po ay batas na, institutionalized na po ang ating 4Ps. Kailangan nyo po munang ma-identify ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o listahanan na poorest of the poor bago po kayo mapasama doon sa tinatawag nating candidates for the 4Ps program. Pag kayo po yung naging candidates, ipapasahin yung datos sa mga 4Ps, yung 4Ps National Program Management Office. At doon po kayo i-verify, i-cross-verify, i-validate, i-cross-validate pa po hanggang kayo po ay masama doon sa waitlisted. Kabilang po sa proseso ng pagpili po sa inyo, yung inyong pong pangalan, ipopost sa mga publikong lugar, sa inyong lugar, sa munisipyo, sa barangay, nakatala po inyong pangalan doon. Ito po ang tinatawag nating third-party validation. Whereas the community, can really express themselves. Sabihin, itong si Drew, ay medyo big time naman ito. Bakit kasama sa 4Ps? Yun po yung third-party validation. Saka po muli uusad ng inyong papel upon pagtatapos ng parang pong bang ikakasal, yung tinatawag ng simbahan. Nakapost sa simbahan, ito ikakasal na. Sa amin naman, nakapost din sa mga conspicuous places sa inyong lugar para mapatunayan yung third-party validation. Kung lulusot po kayo dito, CNCI pa. Opo. Series of kwan pa po ito, mga seminars, hanggang ma-determine namin. Kasi ang isa pong kondisyon ng 4Ps na nakakalimutan ng ating mga kababayan, kasi marami nagsasabi, kami in-interview kami, hindi naman kami natuloy. Pero ito po kasi yung pinakahuling factor. Ikaw ba'y willing mag-comply sa mga kondisyon ng 4Ps program? Kabilang po ng aking nabanggit. Pero Asek, di ho ba may mga gumraduate na ho na mga 4Ps beneficiaries? Yes, tama po. Ito po ang ating pong nakahanda, maaaring gumraduate. Sa unang
sabihin natin quarter po sa unang semester ng taon sa 333,000. Yan po tuloy-tuloy na. At kung papalarin na, ay baka maaaring umabot pa sa 1 milyon yung maaaring gumraduate. Ano po? Ito po ay bilang po kasi doon sa dalawa ng reassessment. Okay. Nag-reassessment tayo 2022 at hanggang last year natapos po yung pangalawang reassessment pa. Kasi ito po yung atas sa atin ng ating Pulong, Ferdinand R. Marcos Jr. to make sure that those who will stay in the program are those worthy, ano po, the beneficiaries, at ang maaalis, ano po, o gagraduate. Ayun din naman karapat dapat. Ibig sabihin, sila na yung self-sufficient, sila na yung non-poor. We're not saying sila na yung mayaman, but then hindi na po sila below poverty line. Self-sufficient, ibig sabihin, o kahit may mga, sabihin na rin may mga crisis, medyo hindi naman mag-slide back to poverty yung ating mga former beneficiaries. I see. Ang nagpalukala ng pagbibigay ng bigas, Department of Agriculture. Napag-usapan daw dun sa nakarang meeting. Para hindi raw sila mahirapan. Napag-usapan sa nakarang meeting. Pagbili ng bigas, itong mga kababayan natin. Dahil tumataas nga ang presyo ng bigas. Ayun. Dahil sa bigas daw, ata nagkakaroon ng problema. Doon dahil mahal. Problema. Ano tingin nyo, Asek? Pwede ba yun? O pwedeng meron lang para portion na pambili ng bigas na makukuha sa Department of Sabihin natin, iba pwedeng bukod pa yung bigas. Asek, pwede bang gano'n? Ano ba gagawin natin doon? Paano ba? Kasi yung arrangement ng Department of Agriculture para makakuha daw ng murang bigas ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Well, of course, we respect naman the wisdom of our co-government employees po doon po from the Department of Agriculture at tayo pinagpapasalamat sa kanilang suggestion. But then, tandaan po natin, ang ating pong 4-piece program is backed by the 4-piece law. At tayo po, kung kailangan natin magkaroon ng amendment, ano po, dito sa ating 4-piece implementation of 4-piece program, kailangan po itong aprobado ng National Advisory Council nga po. So kahit ano man po ito, once na ito'y aprobahan, payagan, at magkaroon ng amendment sa 4-piece law, we will gladly implement ito. Yun nga lang po, deviate from the 4-piece program as stipulated by the 4-piece law, or else may violation po tayo. As implementing agency po kasi, ng isang batas, we cannot interpret on our own. We have to implement it based on what is stipulated po sa ating programa. Sa atin po, wini-welcome po natin lahat ng suggestion. Any suggestion that will improve the plight of our beneficiaries, we will gladly implement ito. Basta ito po ay aprobado, ito po ay sinusugan ng ating National Advisory Council. We will implement po. Yun nga lang po, we're being, sabihin na natin din, honest, na medyo may kaunti lang po itong akibat na extra legwork na baka po hindi maging convenient on our social workers who will implement it and our beneficiaries who will benefit from it. Baka marami ng puro bigas na lang makikita natin sa bahay nila. Magkakarga-karga ng bigas yung mga taga-dis. At ang mangyayari dyan, alam mo naman ng mga Pinoy, maraming maabalidad dyan. Maraming bigas ngayon sa bahay nila. Madiskarte yan. Ibebenta yan. Ibebenta naman yan. Kaya maraming sabi nga, kung may paraan, ang daming magagawa. Maraming paraan ng Pinoy. Anyway, maganda naman yun. Siguro, ano yun, Asek, pwede may coordination tayo sa Department of Agriculture, a portion of it, a portion lang. Hindi totally na bigas lang ang ibibigay natin sa mga miyembro ng 4-piece o dun sa mga mahihirap natin mga kababayan. Kayo ng tindahan niya. Pwede siguro gano'n, Asek. Well, sa atin po talaga, portion po talaga yung bigas. That's 600 pesos po. Tapos meron po silang meron po talaga silang educational cash grant. Ayun. Ito po yung mnemonic natin dito, 357. 300 para sa elementary. High school po natin 500 and then 700 para sa senior high. And then may another 750 po tayo. Ito naman po yung para sa nutritional grant. Ito yung kasi kabilang dito yung health, pambili ng vitamina, pambili ng gatas kung may bata man, maintenance ng magulang. Ito pong napapag-usapan nating bigas, portion lang po ito ng mga monetary grant under dito sa conditional cash grant natin. At kung ito nga po ay magkakaroon ng revision,
once na-approve po, wala pong problema. At ito po yung pagtutupad ng inyong Department of Social Welfare and Development as an implementing agency ng 4Ps program. Asek, last na lang on my part, merong binabanggit dito si Senator Amy Marcos na ayuda sa kapos sa kita program. Yung AKAP. Siya ho'y nagtataka. Takang-taka, parang kanta, nakapagtataka. Na dahil ho siya ay nagtataka, kanya hong paiimbestigahan, magsasagawa daw po ng hiwalay na investigasyon ho dito sa cash aid program ho ng DSWD. Sabi ho niya, magically, nag-appear daw ho sa 2024 budget. Anong reaksyon nyo ho rito, Asek Romel? At mukhang idinadamay ito sa PI. Mukhang sumasabit din sa PI, Asek Romel. Point nila. Yes, uno po sa lahat, bali, ito yung ikatlong issue na po na nahihila po ang DSWD, particularly ang aming program, sa issue ng PI, sa issue ng ayuda scam, Pero, ako po personally, kabilang ko sa mga ma-attend po sa mga Senate hearing sa committee ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ni Senator Amy Marcos, kung saan kami pinagpapasalamat sa pagkakataong mabigyang linaw yung mga issue sa mga committee po sa Senado. Pero sa akin pong 3 beses na pag-attend sa mga Senate hearing, wala po ni isang mga social workers ng DSWD o kung ng DSWD ang napipinpoint na involved dito. Halimbawa po, doon sa ayuda scam, yung kinakaltasan yung mga ayuda. Pangalawa po, doon po sa natawag na PI, na People's Initiative, wala naman pong na-i-disperse pa ang DSWD at walang i-disperse ang DSWD dito. Lagi ang nasasabi, napapangako, kapalit ng pirma, ito po yung pangako. So kung ito po hindi pa po nangyayari, ibig sabihin, ito po ay wala sa aming kaalaman at kami po ay hindi makikiparticipate dyan. Because as an implementing agency, kaya na nabanggit ko, we should remain apolitical regardless of your political color kung kayo nangangailangan, kayo aming tutulungan. But then, ito hindi po prerequisite sa inyo pong pangangailangan para kayo po yung makatanggap ng aming assistance. Nor, ito po ay hindi rin disqualifying factor na kayo hindi pumirma sa kusukaan na hindi kayo mabibigyan. Hindi po. Basta kayo nangangailangan, may pertinent documents kayo, hindi po kabilang ang pirma sa mga PI. Kayo po yung aming tutulungan. When it comes naman po dito sa tinatawag nating AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program, ito po ay bagong programa, tama po, but then ito po ay stipulated na po, nakalodge na po sa ating General Appropriations Act na ito po ay hindi naman mangyayari. Ito po yung 26.7 billion at ito po ay hindi po lalabas at hindi po mapapapasok kung hindi po napagkasunduan ng mababang kapulungan at ng Senado na tinatawag po nating Kongreso. Alam po natin na the power of the purse emanate from the Congress, including po ang lower house at ang Senate, at ito yung nandiyan na nga po. At kami po, as implementing agency, kagaya po na nabanggit natin, we cannot interpret beyond the provisions of the law, including itong GA, yung daan natin na isang batas din, kami po ay mag-i-implement. At ating paglilinaw po sa ating mga kababayan, yung 26.7 billion ay buong-buo po. Wala po tayong nagagastos pa para dyan. For the very reason that we have yet to comply, and to accomplish, to finish yung guidelines po ng program nito. At ang paglilinaw na ating Kalihim Secretary Rex Gatchalian, ito po hindi magagamit sa PI pagkat ang nakalagay po sa provision ng GAA. Ito po ay to implement financial assistance for those minimum wage earners or low-income earners po natin. Na tinasabi natin naapektuhan ng inflation. Okay. Ayun. Okay. Well said. So, asahan namin, Asek Romel, kayo po ay dadalo just in case kayo po ay ipatawag. Ano po, Asek? Well, sa ating po conversation with Secretary Rex, tayo po, we will be very willing to participate po sa patatawag po na pagdinig ng Senado. Just to sort things out. ng ating nabanggit. Kami pinagpapasalamat sa ating mga mambabatas, sa mababang kapulungan man, sa Senado man, na nabibigyan po ng pagkakataon ng DSWD na itama ito. At kahit po personally, si Secretary Rex, sa aming usapan, sabi niya, he will personally join, or attend ito pong ipatatawag na hearing regarding po doon sa AKAP o yung ating bagong programa. At ito po sa ating mga kababayan, kagaya po ng nabanggit natin. Saan niyo po na ito pong mga buwis ng taong bayan na nakalad sa atin dahil ang ating naman pong budget ay galing sa tax. Sa ating mga taxpayers, po ay pinag-iingatan po
ng ating kagawaran sa pangunguna nating kalihim Secretary Rex Gatchalian. Apa. Marami pong salamat, Asek Romel, sa inyo pong oras at magandang umaga po. Good luck po sa inyo, Asek. Makinig ng live sa Salamat po at magandang si umaga Asek po sa atin. Romel Lopez, tagapagsalita ng DSWD. Alright, magbabalik po muli ang tandem makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mga tagapagtangkilik. Oras, 8 minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 8. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus may Apple CarPlay and Android Auto with the E-grade. So I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. Magandang umaga! Kampiyon ang San Miguel Beer sa PBA 48 season Commissioner's Cup pagkatapos sila nakabangon sa Game 6 kahapon 104-102 sa Smart Araneta Coliseum. CJ Perez, Jericho Cruz at Chris Ross kumana ng tag-isang 3 sa huling mga minuto at nakuha ng SMB ang kanilang 29th league title. Laman ng 11 ang Magnolia 90-79 doon sa final quarter bago pumutok ang mga gwardiya ng Beermen. Si Perez, ang best player ng komperensya, ang hinirang na finals MVP. Kumana si Perez ng playoff career high 28 points sa game number 6. Benny Boatwright at si Junmar Fajardo umiscore ng dig 19 puntos. Si Paul Lee ang nangibaba para sa Magnolia sa kanyang 25 points galing sa bench. Nabigo ulit ang Hotshots makakuha ng isa pang titulo at ang huling championship nila ay nanggaling sa 2018 Governor's Cup. Pinasalamatan ni Coach George Gallant ang kanyang mga manlalaro na hindi sumuko kahit lamang yung Magnolia halos buong laro. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raze, Vespa motorcycle, 1-year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 179864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Right, tayo po ay magpapaalam na. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga nakasama sa News Center at sa ating mga suking taga-subaybay. Sa ngalan po
ni na Tandem David Oro at John Ibanez. Kami po inyong mga nakasama, Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang inyong pinakahihintay. Andyan na ang Karambola! Saan ka pa? Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 20.